Ang impalement ay isang brutal na paraan ng parusa o pagpatay kung saan ang biktima ay itinutusok sa isang matulis na poste o bakal. Ginagamit ito sa iba't ibang kultura noong sinaunang panahon bilang paraan ng pagpapahirap at pagpapakita ng kapangyarihan. Si Vlad III Dracula, na kilala rin bilang Vlad the Impaler, ay gumamit ng impalement laban sa mga kaaway at traidor. Ayon sa mga ulat, libu-libong kaaway ang pinahirapan at niya sa pamamagitan nito, na nagbigay sa kanya ng reputasyon bilang isang malupit na pinuno. Narito ang mga paraan ng pagsasagawa ng impalement. Una ay ang paghahanda ng biktima. Pagkakatali. Ang biktima ay kadalasang itinatali o inihihiga upang hindi makagalaw. Ang mga kamay at paa ay nakagapos upang pigilan ang pagtakas o paglaban. Pagpapahirap. Minsan, ang biktima ay sinasaktan muna o pinahihina upang hindi gaanong makagalaw habang isinasagawa ang proseso. Paghahanda ng poste. Gumagamit ng isang matulis na kahoy o bakal na poste na maaaring matalim o bilugan ang dulo. Pagpapahiran. Upang mapadali ang pagpasok ng poste, kadalasan ay pinapahiran ito ng langis o grasa. Pagpapatong sa poste. Vertical impalement. Ang poste ay itinutusok sa puwetan, ari o minsan sa tiyan ng biktima. Maingat na ginagawa ito upang iwasan ang mga vital organs tulad ng puso para mapanatili siyang buhay ng mas matagal. Ang poste ay itinutusok pataas hanggang lumabas sa bibig, liig o balikat. Ang biktima ay itinataas at itinatayo kasama ang poste at iniiwan upang mamatay ng dahan-dahan. Horizontal impalement. Ang poste ay itinutusok sa gilid ng katawan o sa tiyan at ang biktima ay sinusuportahan ng pahalang. Pagpapahirap at pagpapakita. Ang biktima ay iniiwan sa poste. Kung minsan ay itinataas sa isang pampublikong lugar upang makita ng madla bilang babala. Ang proseso ng kamatayan ay maaaring tumagal ng ilang oras o araw. Depende sa paraan ng pagtusok at tibay ng biktima. Mga salik ng paghihirap. Pagduro. Bagamat dahan-dahan, nagdurusa ang biktima sa matinding pagdurugo. Impeksyon. Ang sugat ay madaling maimpeksyon, lalo na kung marumi ang poste. Pagkabali ng buto. Kapag tinutuhog ang katawan, maaaring mabali ang mga buto na nagdudulot ng matinding sakit. Pagsakal ng internal organs. Ang paggalaw ng poste sa loob ng katawan ay nagdudulot ng unti-unting pagkasira ng mga lamang loob. Narito naman ang layunin ng impalement. Pagpapahirap. Isa ito sa mga pinakamabagal at pinakamadugong paraan ng pagpapakita ng kapangyarihan. Ginagawa ito sa publiko upang takutin ang mga potensyal na rebelde o kriminal. Parusa sa mga traidor. Karaniwan itong ginagamit para sa mga nagtataksil sa estado. Ang impalement ay itinuturing ngayon bilang isang halimbawa ng matinding kalupitan sa kasaysayan na nagpapakita ng brutalidad ng mga sinaunang parusa. Bagamat ngayon ay itinuturing na barbariko ang impalement, noong unang panahon bahagi ito ng sistema ng hustisya upang panatilihin ang kaayusan at pigilan ang iba sa paggawa ng krimen.